So, good day everyone. I am Irish Andres and I am here to report Pareto's Principle along with my group mates. So, Pareto's Principle, also known as the 80-20 rule. So, have you ever felt overwhelmed by the sheer number of tasks on your to-do list? It's easy to get caught up in the minute and lose sight of what truly matters. So, this is where Pareto's Principle, also known as the 80-20 rule, comes into play. So, ano nga ba muna ang Pareto's Principle? So, Pareto's Principle states that 80% of the results come from 20% of the effort. This concept can be applied to various aspects of life, from business and productivity to personal relationships and goal setting. So, ito may mga tanong na binigay. Have you been into a situation where so much time are being wasted with unnecessary activities? So, most commonly, nangyayari to sa ating lahat. Pero, sa ating bilang estudyante, madalas itong nangyayari. Kunyari, kapag nagre-review tayo or need natin mag-review. Hindi mo alam, habang nagre-review ka mamaya-maya, cellphone na pala hawak mo, nagtitiktok ka na pala, imbis na mag-review. So, yung mga activities na yun, considered as unnecessary activities since may goal ka na dapat mag-review ka, di ba? So, next, on times that your mind is so jammed up, you do not know which one to do first. So, madalas nangyayari sa atin to tuwing exams. Hindi natin alam kung anong unahin natin. Kasi nga, nagsabay-sabay lahat. Kahirap mag-isip kung sakaling ganun, di ba? Sabay-sabay ba naman? Hindi ka nga mabaliw. So, next. So, now magbibigay ako ng mga examples ng Pareto chart. So, ayan. Dalawa siya. Tingnan nyo na lang mabuti. Yung isa naman, causes for customer complaints. So, next, dumako tayo sa Pareto's Principle, also known as the 80-20 rule. Sa 80-20 rule, ang 80% ng ina-expect mong mangyari, manggagaling yun sa 20% mong effort. So, yun yung mismong Pareto, principle ng Pareto. So, next, history. The Pareto Principle is named after an Italian economist, Vilfredo Pareto, who in 1906 observed his country, Italy, and found out that 80% of its land was owned by only 20% of the people. The study extended and found out that 80-20 thing also transpire in other countries. Furthermore, the Pareto's Principle, now mostly called as the 80-20 rule, does not imply on land ownership only. It can actually be seen in many aspects of society, business, and life in general. So, si Vilfredo daw, na-observe niya sa kanyang hometown o country na sa mismong lugar na yun, 20% na tao, 80%, sa 20% na tao lang, silang may hari ng 80% ng land. So, furthermore nga daw, nag-extend yung study na to kasi hindi lang sa Italy nangyayari, kundi sa mga ibang bansa din. Ngayon, mas tinatawag na siya na 80-20 rule kasi hindi na siya sa land ownership lang nag-i-imply. Kumbaga sa general na. So next we have the 80-20 rule is everywhere. So in terms of business, 20% of the workers produce 80% of the result. So 20% sa kabuuan, yung 20% ng mga tao o tauhan mo, magpaproduce sila ng 80% ng goal ng business mo. 20% of the customer create
80% of the revenue. So, kahit sabihin natin onti lang yung naging customer nyo, or 20% lang naging ng customer nyo, nag-create pa rin to na 80% ng kita o revenue mo. 20% of the product accounts for 80% of the sale. So, di ba ang laki na to? So, yun. The 80-20 rule is everywhere. Within a society, 20% of criminals commit 80% of crimes. 20% of beer drinkers drinks 80% of beer in the world. 80% of factories pollution originates from 20% of all factories. 20% of students have grades 80% or higher. Life in general. 20% of an average person's activity is the reason for 80% of his progress. 80% of happiness brought about by friendship actually comes from 20% of your friends only. Pareto's Principle Analogy. 20% input or vital few. So, dito naman yung mga effort. And yung 80% na output, dito yung results. How about the other 80%? The same is also true on the other side. 80% ng input or trivial many, dito din yung effort. Then yung 20% na output, dito yung results. So, our topic for today is all about Pareto's Principle. So, ano muna yung Pareto's Principle? The Pareto's Principle, referred as the 80-20 rule, suggests that 80% of effects comes from 20% of causes. This concept can be applied in various fields such as business, where 80% of sales might come from 20% of customers. But productivity, focusing on the most impactful tasks and resource allocation. It emphasized the importance of identifying and prioritizing the critical few factors that yield the greatest results. So, what do Pareto's Principle wants to indicate? What does it indicate? So, it simply indicates that most things in life are not equally distributed. So, nakalagay dito, not equally. So, basically, hindi equal. Next is leading to the fact that the 80/20 rule or ratio of 80-20 rule implies that in any given situation, 80% of the effects is produced by 20% of the causes. So, sabi lang dito na laging lamang ang effects kaysa sa causes. Hindi sila pwedeng mag-equal. So, it is always 80-20. So, hindi. It could actually be a lot steeper. Pwedeng 85 or 85 to 15, 90 to 10, 93 to 7, or pwede rin namang 99 to 1, 80 to 20, 94 to 6, etc. Basta lamang lagi ang effects over causes. It can be also be a bit smaller. Pwede rin 70-30, 74 to 26. Pwedeng 60-40. Wag lang siyang maging equal talaga na 50/50 ganun. So, is it always 100 when added? So, pag equal ba, kailangan ba equal sa 100? So, hindi rin. So, it could be also 85-20, 74-10, 91-32.
Pwede rin tong maging 100 o 100 to 60, ganun. Pwedeng mataas pa, 200 to 50. Basta mas mataas lagi yung effects sa cost. So, why it is being called the 80-20 rule? The 80-20 thing in relation to its nowadays application should not. So, no matter what the ratios are, the bottom line is it leads us to the certainty that the minority of the causes produces the majority effects. Same as on the other side, that the majority of the causes produces the minority effects. This teaches us to focus on the more important aspect of life, the vital few. So, making us to do more by doing less. Ayan, tandaan yun. Do more by doing less. This approach helps maximize efficiency. Excuse me. This approach helps maximize efficiency and effectiveness, allowing for a greater outcomes with less overall effort. So, do more by doing less is, example is ito yung reporting. Magre-report ka, binigyan ka ng prop mo ng PDF or PPT. Yung sinend na PPT sa'yo marami. Ganun. So, do more by doing less nga is, ang i-report mo lang yung mga mahalaga doon na mga mahalaga na concept, ganun, or nilalaman ng report. So, hindi mo na need basahin lahat yan, or hindi mo na need i-present. At least, pag doing less nga, mas doing less, pero yung less na yun is yung mahalaga. So, okay lang yun. So, sabi ko how can Pareto principle be applied in business? So, sabi ko kanina yung Pareto's principle is ma-apply sa business. So, ito, nakalagay dito. Pareto's principle business. To increase revenue, you would try to, basahin ko lang to. So, increase sales. The more you sell, the more profits you should make. Negotiate better deals with your suppliers. Cut excess overheads. Companies often retrench. Stop do so. Increase prices. If you can sell the same amount of goods at higher prices, you will make more profits, and so on. The next is ito ulit, the 80-20 principle in business. Basahin ko lang ito ulit. So, in business, you generally don't have the resources, time, energy, and management focused to the everything at once. Second, the Pareto principle teaches us that not everything is equally important. Next is, what we should do is identify those actions, the vital few that will result in the biggest increase in profits, then focus first on it. Lastly is, not using 80-20 wisely may cost the business. So prioritize the least important, which is definitely do not constitute a leap forward. So, yun lang. So, ang sinabi lang dito na magagamit din yung 80-20 or the Pareto's principle sa business. So, next slide is how to generate Pareto chart using MS Excel or Microsoft Excel. So, dito, mas madali na lang tayo gumawa ng Pareto chart since hindi na natin to gagawin manually with pen and paper. So, dito meron na tayong mga pipindutin na lang, tapos mag-auto sum na siya, or makakuha na natin yung percentage ng bawat sales. So, next slide.
dito makikita natin na nakalista yung mga item. Tapos sa tapat nito is kung ilan yung nabenta or number of sales. Next slide naman natin, dito pinapakita na need natin isort yung number of sales. So, chronological order, punta lang tayo sa upper right side, second to the last. Doon mo makikita yung sort and filter. So, under ng sort and filter, pindutin lang natin yung sort, largest to smallest. So, pero before that, i-click muna natin yung isang cell sa number of sales. Then, punta na tayo ng sort and filter, sort largest to smallest. Then, next slide, dito naman kukunin natin yung total ng number of sales. So, para makuha natin yung total nito, sa ilalim nung pinakadulo ng number of sales, so, blanco lang kasi nung una. So, click lang natin yon yung pinakailalim. Then, punta ulit tayo sa upper right side ng Microsoft Excel. Then, makikita natin doon sa tabi ng Sort and Filter AutoSum. Click lang natin siya. Then, ayun na, mag-a-add na lahat ng number of sales. Okay, next naman. Dito naman, sa next slide, kukunin natin yung cumulative frequency. So, paano nga ba kunin yun? Ta-type lang tayo sa tabi or sa ilalim ng CF. Ta-type lang natin is equal sign. So, after natin i-type yung equal sign, pindutin lang natin yung katabing cell kung saan yung kukuha na natin ng cumulative frequency. So, pindutin lang natin yon, then click enter. Sa next slide, makikita nyo lumabas na yung cumulative frequency nito. So, para kunin naman yung susunod na cumulative frequency, pag-a-addin lang natin yung unang number of sales, then sumunod yung pangalawang number of sales. Dun yung i-add lang natin yung sa mattress and double bed. So, ano nga ba yung cumulative frequency muna? So, kakalculate natin to by adding each frequency from a frequency distribution table to the sum of its predecessors. So, yung last value nito will always be equal to the total for all observations, since all frequency will already have been added to the previous total. So, kung yung dulo ng cumulative frequency natin is equal sa total ng number of sales, then tama yung formula natin. So, para kunin yung pangalawang cumulative frequency, click lang natin yung pinakauna natin kinuhang cumulative frequency. Yun nga yung sa mattress. Then, maglagay lang tayo ng sign ng addition. Then, click natin yung katabing cell kung alin yung kukuhanan natin ang sumunod na cumulative frequency. Tapos, tuloy-tuloy lang natin. Makikita sa next slide, yung sa others na cumulative frequency is total siya sa total ng number of sales. Ibig sabihin, tama yung ginawa nating formula. Okay, next slide tayo. Sunod naman natin kukunin is yung percentage. Kung gaano kalaki ba yung total sales nito from the total ng buong sales, kabuoang sales. So, dito naman, kiklik natin ulit yung number of sales ng una nating product or item, which is yung sa mattress. Then, lagay lang tayo ng slash, or yung slash na yun kasi is nagre-represent siya ng division. So, i-divide lang natin siya sa total of sales. So, dahil magkakamukha lang naman yung pagdi-divide natin na total of sales, pwede natin siyang pindutin na lang yung F4, then enter. Lalabas na dun yung mga percentage nito.
So, sa next slide, makikita natin na hindi pa siya naka-percentage. So, para percentage to, select nyo lang yung buong cell na ipa-percentage natin. So, makikita nyo sa next slide. Next slide. Yan. Sa gawing sa upper, tas middle part ng ng home, makikita nyo doon yung percentage. So, click lang natin siya. Then, instantly, maka-convert na siya sa percentage. So, para maging mas accurate yung percentage na ipapakita ng Excel, sa next slide, makikita natin, select ulit natin siya, then right-click, punta tayo sa Format Cell. Sa next slide, pagkapindot mo ng Format Cell, makikita natin yung percentage. Click mo lang yung percentage, tapos yung decimal places, palitan natin. Kahit 1 decimal place lang. Then, click OK. Then, next slide, makikita natin siya na okay na. Accurate na yung ating percentage. So, next naman natin gagawin is CP. Parang ginawa natin kanina sa number of sales, yung cumulative frequency niya. Dito naman gagawin natin is cumulative percentage. So, same process. Next slide, papakita natin. Equal sign lang ulit. Type tayong equal sign sa tabi nung kukuha na natin ang cumulative frequency. Then, click natin yung katabing cell. Then, enter. Sa next slide, makikita natin na ando na siya. So, same lang siya since wala pa tayong ina-add na frequency nito. Or yung wala pa tayong ina-add na percentage dito. Tapos, sa baba, sa susunod naman na cell, pindutin ulit natin yung una nating nakuhang cumulative percentage. Then, type lang tayo ng addition sign. Then, click natin kung ano yung kukunin nating cumulative percentage or yung katabing cell nito. So, pagka-click natin, enter, doon na natin makikita sa next slide. Doon natin makikita yung sumunod na cumulative percentage. So, tuloy-tuloy lang ulit. Pwede natin siyang i-drag na lang. So, hindi na natin need mag-type isa-isa. So, select lang natin. Tapos sa pinaka-corner niya sa baba, right side, i-drag lang natin siya hanggang sa pinaka-last. So, makikita mo doon kung sana siyang kukuha ng cumulative percentage. So, total siya sa 100%. Tapos, dito na tayo mag-generate ng Pareto chart. So, i-highlight lang natin yung sa may item type, number of sales, then cumulative percentage. Hindi na natin kailangan isama yung cumulative frequency and yung percentage nito. So, pagka-highlight natin ng item type, number of sales, and cumulative percentage, makikita natin yung button na recommended chart sa taas. So, click lang natin yon, then lalabas na dun yung mga recommended chart. So, piliin lang natin yung last third column, line on secondary axis, then click natin yung OK. Ayan na, mag-generate na dito yung ating chart. So, dito sa chart na to, makikita natin yung ating item type, kung saan naglalay yung number of sales. So, para mas maging detailed yung ating chart, click lang natin yung orange line. So, pagka-click natin ng orange line, makikita natin yung mga dot or yung 4 na dot na yun, kung saan naglalay accurately yung ating number of sales. Then, para mas maging detailed pa siya lalo or mapakita yung mismong percentage ng ating
na item type. So, sa next slide, makikita mo dun yung i-click lang natin yung add chart element sa pinakataas. Tapos, under nun yung data label. So, click lang natin yung data label. So, under nun, makikita natin yung below. Click lang natin yung below. Then, and makikita na natin na naka-indicate na yung bawat percentage ng ating item or percentage ng ating sales. Ito na, papakita na dito yung inayos na Pareto chart. So, number of product sales. Dito makikita natin yung mattress, naglalay na siya around 80% and above. So, hindi na natin to masyadong pagpo-focusan. So, sa Pareto chart, 80-20, input tayo sa 20. So, mag-focus muna tayo sa naglalay sa 20%. Andun kasi yung vital few. So, ano nga ba yung vital few? Ito yung small number of sources na nag-a-account for most of the problem. So, dito naglalay, dito natin malalaman kung saan nga ba may problema sa ating mga sales. So, focus muna tayo sa 20%. Sa 20% lang yung sale bago tayo bumalik sa matataas na sales. Pero, it doesn't mean na mabenta na to huwag na natin to masyadong intindihin. Hindi ganon. So, maintain pa rin natin yung effort natin sa matataas na sales para masustain yung sales. Pero mas magpo-focus lang tayo sa mabababa yung sales para makita natin kung ano yung problema. So, ano yung dapat nating ayusin para tumaas din yung output ng ating item. Tapos, ayun lang sa pag-generate ng ating Pareto chart. How can Pareto principle be applied in our daily lives? First, social interaction. Here in the photo, there are a lot of people, group of people. Let's say you are spending 8 hours. 8 hours spending your time, your personal time spending with this group of people. That is a lot of time, which is all of that 8 hours. Pwede mong hatiin yun. Ibig pwede mong hatiin yung 8 hours mo na yun para sa ibang bagay na ibubuhos mo sila sa naka-interact ng tao na yan. Pero lahat ng tao na yan ay hindi sabihin natin, lahat ng tao na yan ay hindi totoo sa'yo. Bilang lang dyan yung mga totoo mong kaibigan na sila nagpapasaya sa'yo. Sumurutal, yung mga tao na yan, kasama mo lang sila sa saya. Pero bilang lang talaga dyan kung sino yung mga taong nagpapasaya sa'yo o yung mga kaibigan mo. Sa loob ng 8 hours na yun, dapat ang gawin o you should apply to yourself na spend your time wisely to the real ones. Dahil sila yung makakasama mong mag-grow. Hindi lahat ng tao na yan itutulungan kang mag-grow. Ibang tao dyan, tutulak ka pa pababa or iilahin ka pababa. 8 hours. Let's say you spend your time for your real friends or real ones, you spend your 4 hours. Then there is another 4 hours. For that 4 hours, you should gamitin mo dapat yun sa pangsarili mo na lang, pamilya mo. So, pang sa sarili mo na magbe-benefit ka talaga. Pwede mong gawin yung mga hobbies mo, like playing sports, volleyball, o mga sports of volleyball na yan, mga basketball, na makapagpasaya talaga sa'yo. By doing that sports, you can be fit.
dahil nakapag-exercise ka dahil sa sports na yan. Sa 4 hours na yan, pwede mo rin gawin yung quality time with your family. Dahil ang quality time with your family, isa din yan sa umuhubog sa'yo, umuhubog sa isang tao kung ano ba talaga yung environment na nalakayan niya. Spending time with your family can be relaxing, pwede rin mawala yung mga stress mo. Pwede mo rin gamitin sa oras mo na yun yung mag-meditate. Pag may meditate naman na yan, it's just parang nagre-reflect ka lang din. Parang nagre-reflect ka sa sarili mo at parang nag-iisip ka lang din na kung ano pa pwedeng gawin sa sarili mo na ikagaganda mo, na ikauundan mo pa. Or pwede rin relax yung isip mo. Pag stress ka na, you should do this. Meditating, the best. At yung 4 hours mo na yun, pwede mo rin gamitin sa pag-aaral. Dahil ang pag-aaral, walang katapusan yan. Ang pag-aaral, sabihin natin wala kang katapusan ng pag-aaral. Pero, hanggat nag-aaral ka, unti-unti, mas marami ka natutunan. Second, in the relationship, makikita natin dyan na 3 to 4 hours is not enough. Isipin na, 3 to 4 hours daw ay hindi pa sapat sa quality time na yan. Bakit naging 3 to 4 hours? Bakit yung 3 to 4 hours na yun ay hindi pa enough? Dahil imbis na mag-quality time ang isang couple, ang ginagawa nila, naglalaro ng mga games, mga mobile games, nanonood ng TV, sa cellphone. Kaya sinasabing yung 3 to 4 hours na yun is not enough. Oo, mag-asama kayo couple, pero hindi sila nakatuon sa kanilang dalawa. Hindi sila nakatuon sa pagmamahalo nila. Nakatuon sila sa ibang bagay. Yun yan, sinabi ko kanina, watching TV, using cellphones, playing mobile games. By that, yung oras na 3 to 4 hours na yan, sasayang. Imbis na ilaan mo sa ibang bagay, nasasayang lang din. 3 to 4 hours yung naubos mo, pero ang sasabihin ng partner mo, hindi ka na nakapagbigay ng time sa kanya. Dahil, hindi naman kayo nag-uusap, hindi naman kayo nagkakaroon ng quality time talaga na hindi kayo nakapag-usap ng puso sa puso talaga. Dahil, nakalayo yung isip nyo sa isip isa. Tulad na ulit ang sinabi ko kanina, magkasama nga kayo, pero may iba kayong ginagawa. Gusto naman ay 1 hour is enough. Bakit naging 1 hour is enough? Dahil yung 1 hour na yan, pinuhos nyo sa inyong dalawa lang. Kakausap kayo ng puso sa puso. Walang ibang sagabal na sa inyong dalawa. Hindi kayo lalaro ng games, unlike doon sa may sinabi ko kanina sa 3 to 4 hours is not enough. Hindi kayo lalaro ng games, hindi kayo nanonood ng TV, hindi kayo nagsi-cellphone, hindi kayo nakatuon sa ibang bagay. Nakatuon lang kayo sa relasyon yung dalawa. Kaya 1 hour is enough. Third, in our day-to-day usual activities. Here, makikita natin na watching TV, we spend 1 to 3 hours. Playing our mobile games, we spend 3 to 6 hours. Hanging out with our friends, we spend 2 to 4 hours. By summing up, this is a lot of time. Napakadaming oras ito na nasayang na pwede nating gamitin na sana sa mas mabuting bagay.
mas mabuting bagay na makakabuti sa atin at magbe-benefit tayo. Yung mga pinapakita dito sa screen na to ay ito yung mga short-term benefits counter-productive. Bakit sinabing short-term benefits? Oo, nanonood ka, naaaliw ka, nakapaglaro ka, cellphone mo, naaaliw ka, kasama mo ang tropa, naaaliw ka din. Pero pagkatapos nun, wala na. Kaya sinabing short-term benefits. Counterproductive naman. Counterproductive. Ano ba yung counterproductive na yun? Ang counterproductive yun, yan yung pagiging productive mo sa isang bagay na nangyari sa pag-aaral. Hindi productive ka, kasi nisipag ka. Eh kung nanonood ka ng TV, nilalaro ka sa cellphone mo, kasama mo mga kaibigan mo, ano mo magagawa mo? Magiging productive ka ba sa mga studies mo? Siyempre hindi. Matuto ko na yung oras mo sa manood ng TV na yun, mga kasama sa tropa na yan, mga pag-inom-inom, lalaro yung mga mobile games. Kaya sinabing short-term benefits counter-productive. Pag nagsama-sama natin yung oras na yan, 1 to 3 hours, 3 to 6 hours, 2 to 4 hours, napakalaking oras niyan na pwede na sana natin gawin sa ibang bagay. Ngayon naman, makita natin 2 hours study, 1 and a half hours spend natin sa pamilya natin, 1 hour meditating, 1 and a half hour spending our time with the real ones or sa mga totoo nating kaibigan. Ito na may tatawag na long-term benefits, productiveness. Kaya naman ito tinawag na long-term benefits kasi nag-aaral ka. Kung nag-aaral ka, ibig sabihin na pagkatapos mo mag-aaral, ala na yun. Hindi mo na maalala, hindi mo na magagamit. Siyempre, nag-aaral ka, natuto ka. Natutunan mo na yun, magagamit mo. Magagamit mo in the future. Yun. Ano naman sa pamilya. Bakit naging long-term benefits sa pamilya? Kung quality time. Ang pagka-quality time kasi na yan sa family. Usually na ginagawa ng mga pamilya, quality time talaga, hindi na nawawala yan. Dahil pag oras sa pamilya, diyan lumalabas yung mga gusto mong sabihin sa yung mga saloobin. At ang pamilya mo, sila talaga yung alam mo na makikinig sa'yo at tutulungan ka. Long-term benefit. Kasi tuturuan ka nila. Ang tinuro nila sa'yo na yun, yung mga sinabi nila sa'yo, mga pinayo sa'yo, magagamit mo pa sa future mo. Yung mga ibang bagay. Kung na may advice nila sa'yo, ang dadala mo, ay apply mo. Yan naman, 1 hour meditating. Yung 1 hour meditating na to, ay apakalaking bagay na ito. Sobrang laking bagay, apakalaking tulong ito. Once na nagme-meditate ka kasi, wala ng iba. Yung mga ibang tao sinasabi na parang ano naman yan, parang nakaka-baduy ganon. Hindi. Mas na matry mo mag-meditate, doon mo masasabing ayos pala talaga to. Apakalaking tulong pala nito. Dahil pag nag-meditate ka kasi, sabihin nun, kunyari, nasa quiet place ka, nire-release mo lahat ng mga stress mo, nire-relax mo yung katawan mo, pati isip mo. Pag nire-relax mo yung katawan mo, pati isip mo, wala yung mga stress mo. Tapos, magiging ano ka pa, makakaisip kang bigla ng mapapasok sa isip mo na
mga bagay na gusto mong gawin na makakatulong sa'yo. Kasi ganun talaga pag meditate. Pag nag-meditate ka, para kang, example na to ay, para kang cellphone. Cellphone ka na lobat. Sinarge mo. Lobat ka. Lobat ka na tao. Kunyari ikaw, cellphone mo lobat. Sinarge mo. Na full charge. Kung na full charge na, nagagamit mo na. Ganoon lang din sa tao. Drain ka, stress out. Pag nag-meditate ka, parang hindi na-charge nun. Release mo lahat ng stress mo. Tapos, pag na-full ka na, nakahil ka na, nakaisip ka ng mga bagay na gusto mong gawin. Hindi productive ka. Hindi magagamit mo ngayon yun. Magagamit mo ngayon sa future mo. O kung ano man yung hinaharap mo ngayon. Ngayon naman, so 1.5 hour. 1.5 hour na pag-spend mo sa mga kaibigan mo. Long term to. Bakit tinawag na long term? Kasi sila talaga yung mga kaibigan mo. O parang pamilya mo na din na nakakasama mo. Nagpapasaya sa'yo. Kasama mo sa mga kalokohan, hindi mo mawawala yan. Dahil sa mga nagpapasaya sa'yo, mga kalokohan. Kasama mo sa hirap. So, kasama mo sila lahat, sila yung mga totoong mo kaibigan. Na para mo lang talagang pamilya. By spending that, kaya sinabing long-term benefit yung sa may quality time naman sa kaibigan. Kasi, siyempre, totoong kaibigan mo yun hanggang dulo. Magkakasama kayo. Long-term. By that, long-term. The word. Ay naman. Ano naman yung productiveness? Bakit nagkaroon ng productiveness dito? Dahil pag pinagsama-sama mo lahat yan, ang magiging result niyan, magiging productiveness. Dahil puro positivity yung mga nagawa mo, narinig mo, na-i-apply mo sa sarili mo. Long-term benefits. Pagka sinamap natin to, 2 hours. 1.5, 1 hour, 1.5. Sabihin na natin 6 hours. Unlike sa kanina na pwede natin mga 8 hours yun. Ito 6 hours. Nagawa mo yung mga dapat mong gawin. Nagawa mo yung mga makakatulong sa'yo. Nagawa mo yung mga pwedeng makatulong sa'yo na mag-grow pa.